Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Muhammadan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang topic na maaari nating i-share sa ating mga kapwa-Muslim. Walang iba kundi ang pangangalaga sa sikreto o sir, hifdus sir, sa pagitan ng mga tao. At ang sikreto, ang sir, ay sa pagitan mo at pagitan ng iyong kasama. At ito ay isang amana o tiwala na dapat pangalagaan ng hindi lamang ng mga mananampalatayang Muslim bagkus lahat ng tao sa buong mundo. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Wa'ufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Na sa malapit nitong kahulugan, katotohanan, na dapat kayo ay pangalagaan ninyo ang tinatawag na ahad o ang mga pangako na iyong binitawan. Innal ahda kana mas'ula. Dahil katotohanan ng ahad o ang pangako na iyong binitawan ay tatanungin sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. At kapag napangalagaan ito ng nangako, ay katotohanan na siya ay gagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagtitimpi, sa kanyang pagsasabar na hindi mabunyag ang sekreto sa pagitan nilang dalawa. At kapag naman ito ay nabunyag ng dahil sa mukhalafa, ng dahil sa pagsuway niya sa kanyang pangako, katotohanan na isa kakatuparan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang pangako naman sa mga siyang sumuway at binaliwala ang hak o karapatan ng kanyang kapwa. Subhanallah. At magbanggit tayo ng isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yawmul qiyamah ar-rajulah." Sabi sa malapit ng kahulugan na ang katotohanan na ang asyar o ang masamang uri o na sa kanya ang masamang kalagayan para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom, walang iba kundi ar-rajula yufdi ila al-mar'ati wa yufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Siya yung tao na kung saan na kapag mayroong nangyari sa kanya at sa pagitan ng kanyang asawa, pagkatapos nito ay ipagkakalat niya o magbibigay siya ng impormasyon patungkol sa kanyang asawa. At ganoon din naman ang babaeng asawa sa kanyang asawang lalaki, na kapag ibubunyag niya ang namagitan sa kanilang dalawa sa oras ng kanilang pagsisiping, katotohanan ito ay sekreto at dapat na manatili sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit kung susuwayin nila ito at kakalat nila sa tao ang balita patungkol sa kanilang dalawa, katotohanan sila ay asyarrun nasu indallah. Sila ay kabilang sa pinakakawawa, masamang kalagayan sa mata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa yawmul qiyamah. Wa na'udzu billahi min dhalik. At ilan sa mga hadith na maaari nating pagkuhanan ng aral patungkol sa pangangalaga ng sekreto ay ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha nang kanyang masaksihan si Fatima radhiyallahu anha na anak ng ating propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay paupuin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tabi at sinabi niya kay Fatima ng pabulong. At nung marinig ito ni Fatima radhiyallahu anha ay napaiyak siya. Nung makita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang athar o epekto ng impormasyon na naibigay niya kay Fatima radhiyallahu anha sa kanyang anak, na nakaiyak dahil sa sekreto na ito, ay binigyan ulit siya ng pabulong na sekreto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang Fatima radhiyallahu anha ay napangiti naman. Nang makaalis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ang Fatima radhiyallahu anha ay nagtanong, ang Aisha radhiyallahu anha ay nagtanong kay Fatima, falamma qama Rasulullah sa'alatha, ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Aisha kay Fatima, ano ang sinabi sa iyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalat, sabi ng Fatima, ma kuntu la ufshi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kailanman na hindi ako magiging tagapagbunyag ng sekreto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ay patunay at magandang ehemplo ng pangangalaga ng sekreto sa pagitan ng dalawang tao. At yan ay sa pagitan ng Fatima radhiyallahu anha at ng kanyang ama na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadugtong ng hadith, no? Sa mabilis na kwento ng bawian ng buhay ang ating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumapit naman ang Aisha radhiyallahu anha sa pangalawang pagkakataon kay Fatima radhiyallahu anha para sa sekreto na iyon. At katotohanan, sabi ng Fatima radhiyallahu anha, fa ammal an fa na'am. Ibabalita na ng Fatima kung ano nga ba yung binigay na impormasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nabubuhay pa siya. Sabi ng Fatima radhiyallahu anha, sarani fil marratil ula fa akhbarani. Binigyan ako ng sekreto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang pagkakataon at ang sabi niya sa akin, ako'y kanyang binilataan, anna Jibril kana yu'ariduhu al-Quran fi kulli sanatin marratan aw marratain. Na ang Jibril alayhi salam ay pumupunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang beses bawat taon upang ulitin ang lahat ng naipahayag mula sa banal na Quran. Isang beses o dalawang beses sa isang taon. Wa annahu aradahu al-an marratain, at sa taon na iyon, ang huling taon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bumalik ang Jibril alayhi salam ng dalawang beses at dinugtungan pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anni la aral ajala illa qad iktarab. At katotohanan na napagtanto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa pagkakalapit ng pagkakumpleto mula sa mga ayat sa banal na Quran ay papalapit na rin ang pagkuha sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yun ang misyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ay ang ipalaganap pang Islam at tumanggap ng wahi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagkatapos ng revelasyon ng banal na Quran ay doon na rin ang hutyag ng pagkuha ng kaluluwa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang unang balita at naging dahilan ng pag-iyak ng Aisha radhiyallahu anha. At pangalawa naman, sarani athaniya. Ang pangalawang sekreto naman na ibinigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha, ito ay sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatima, o Fatima, amma tardain an takuni sayyidatin nisa al-mu'minin. No, ito ay pangpalubag loob dahil sa nakaiyak ang Fatima radhiyallahu anha sa unang balita. Inna ma'al usri yusra. Na pagkatapos o kaakibat ng mga mahirap na sitwasyon ay nandyan yung mga maluwag at busyra, magandang balita. At ito na yun. No? Nung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Fatima na, hindi ka ba magagalak na ikaw ay mapabilang sa mga pinakamainam na babae sa history sa buong mundo? Kabilang dyan ang Maryam, ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Khadijah radhiyallahu anha, na si Aisha radhiyallahu anha, at kasama rin si Fatima radhiyallahu anha. At ang ilan sa mga nabanggit kabilang sa mga sayyidun nisa lil mu'minin, ang mga magagandang ehemplo ng kababaihan sa history ng mga Muslim, at kabilang dyan si Fatima. At dahil dyan, napawi ang lungkot ng Fatima mula sa pagkaiyak, ay natuwa siya. Ganun ang epekto, ang pagkagalak ng Fatima radhiyallahu anha sa balita na ito. Isa sa mga hadith na mapagkukuhanan din natin ng aral sa pangangalaga ng sikreto ay hadith ni Thabit, no, radhiyallahu anhu. An Ans radhiyallahu anhu qala, nung si Ans, no, ay nakikipaglaro, nakikisalamuha sa mga hulam, sa mga kabataang Muslim sa panahon ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, at
na padaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsalam hindi lamang sa matatanda bagkus sa mga bata. At ang pagsalam sa mga kabataan ay tanda ng pagsasanay nila. Hindi dahil alam natin na sila ay marunong na, kundi upang sila ay matuto at masanay sa tinatawag na salam. Ang bushra, ang pakipagbati sa pagitan ng mga Muslim. At inutusan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athani Rasul sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Ako ay inutusan o pinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang pangangailangan. Qalat ma hajatuhu. Tinanong siya ng kanyang ng kanyang nanay ni Anas ibn Malik. Qultu innaha sir. Sabi ng Anas, katotohanan na ang haja o pangangailangan na inutos sa akin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sekreto at hindi ko marapat na sabihin. Qalat, at dugtong pa ng kanyang ina, la tukhbiranna sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ganun din naman ang paniniwala ng kanyang nanay na sinabi niya, la tukhbiran, na katotohanan ay wag mo ibalita kahit kanino man ang sikreto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ans, at sabi ni Ans, wallahi law haddathtu bihi ahadan lahaddathtuka bihi ya Thabit. At nung kinukwento ito ni Ans, sa kanyang kasama na si Thabit, radiyallahu anhu, katotohanan kahit na kung sakali man na ikwento ko ito kahit kanino, ikaw ang unang makakarinig nito kay Thabit. Ngunit hindi ito kwento ni Ans sa kahit kanino man at nanatiling sekreto ang sekreto na ito. At sa ibang hadith naman, sa lafad ni Bukhari radiyallahu anhu, asara Nabi sallallahu alaihi wasallam sarfan fama akhbartu bihi ahadun ba'dah. Sa ibang lafad naman ng hadith, ay binigyan siya ng sekreto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama akhbartu bihi ahadan, at wala akong ibang pinagsabihan ng sekreto na ito. Walaqad sa'altani ummi Ummu Salim fama akhbartuha bihi. At ganun din naman nung siya ay tanungin ng kabilang sa mga babaeng sahaba ay hindi niya rin to binanggit o ikinuwento sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan na ang sekreto ay amana sa pagitan ng dalawang tao at hak karapatan din niya sa atin. At dapat na magtaglay ang isang dapat na magtaglay ang isang mananampalatayang Muslim ng amana o dapat siya ay mapanatili sa kanyang sarili ang siya ay mapagkakatiwalaan. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsan al-khuluq, siya ang may pinakamabuting ugali sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang ehemplo natin, siya ang dapat natin sundin at sa abot ng ating mga kaya, paigtingin natin ang ating sabar at pangalagaan ang sekreto hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao, kundi ang mga sekreto natin sa pagitan natin at pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maging mataimtim sana tayo sa lahating pagdarasal sa pagitan natin at pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.